Dalawa po ang virus na kumakalat sa bansa. Unang virus, COVID-19 virus. Ang bagong tatag na virus sa panahon na ito, ang tawag ko ay polyvirus. Share this broadcast because may mga impormasyong maaaring katanungan nyo sa akin ay dito ko na sinasagot sa pangkalahatan para mabilis ang ating komunikasyon. Mga kababayan, no? Kanina may mga may nag-post. Oo. Busy po yung nag-post ng isang fake post, no? Pakita natin na makisuyo nga, ipakita natin. Makikita ninyo yung video daw yan, no? Makikita ninyo na pinost ng mga individual at nirepost din ng mga kilalang tao sa gobyerno. Yun. Siyempre, ang mga taga Maynila nagre-react. Bakit ho? Dahil kung taga Binondo ka, dahil kung taga Tondo ka, alam mo na kagad na fake news. No? Siyasatin ninyo ang Estados Unidos, pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Ayun, dapat 200,000. Japan, Singapore, China, Hong Kong, lahat ng mga kapitbahay nating mayayaman sa rehiyon. Dapat. Europa. Dapat. Huwag natin sasabihin na alam dapat ni President Duterte, alam dapat ni Mayor Isko ang lahat ng solusyon o ng mga pinuno sa gobyerno. Ay hindi po, wala po makapagsasabi ng tamang solusyon. Wala po. Pero, ang tanong, meron bang ginagawa ang gobyerno? Yan dapat natin ang tanungin. Ang sagot ko naman, ako po naniniwala dahil marami na pong aksyon, hindi po salita. Marami na pong aksyon ang national government through President Duterte na naitulong sa Maynila. Marami na pong senador ang tumulong sa Maynila. Marami na pong congressman ang tumulong sa Maynila. Marami na pong mga gabinete tumulong sa Maynila. Marami ng mga kumpanya tumulong sa Maynila. Pribadong kumpanya tumulong sa Maynila. Mga tao sa Maynila, ordinaryong tao, tumulong sa Maynila. Barangay official, nag-donate, tumulong sa Maynila. Individual, tumulong sa Maynila. So ano pong ibig sabihin, mga kababayan? Nagtutulong-tulungan ng lahat. Pero may mga ilang individual pa rin, no? Na siguro hindi nakaka-move on sa politika. Stay mo nga yung picture na yan. Ipaliliwanag ko yan. Yan ang maganda. Yan yung totoo kagabi. Pero pa rin mga individual na hindi nakaka-move on sa kanilang mga politika. Kaya po, mga kaibigan, lumalabas ngayon, dalawa po ang virus na kumakalat sa bansa. Unang virus, COVID-19 virus. Talaga pong totoo, nakakandamata yan tao. Nagkakasakit mga doktor natin. Nangamatay na ho mga doktor natin. Totoo yung COVID-19. Yun. Meron pa ho isang virus na kumakalat. Ang bagong tatag na virus sa panahon na ito, ang tawag ko ay polyvirus. Tandaan niyo po may kumakalat na virus. Polyvirus. Ano po yun? Political virus. Ayan po ang nangyayari ngayon. Pero, pagka ganun man, tayo mga taga Maynila, mga taga Binondo, mga taga Tondo, kayo ang pinakamalapit dyan. Magsalita kayo. Patunayan natin sa kanila na hindi totoo yung mga ginagawa ng mga ilang individual na ang tanging hanap buhay ngayon ay work at home. Kasi may ilang individual, totoong work at home. Nagtatrabaho sila para sa mga tunay na kumpanya at industriya. Meron pa isang division ng work at home ngayon. Yung walang magawa,
pipindot lang sa internet, bayad na. O, yun yung work at home na nangyayari. Wala silang magawa sa buhay. Basta sila, kumain lang, di baling sirain nila ang gobyerno, di baling sirain nila ang utak ninyo para kayo tumaas lalo ang stress ninyo, para kayo lalo maging anxious, para lalo kayo mangamba, para lalo kayong mag-alimpuyo. So sa pangangamba ninyo, sa alimpuyo ninyo, sa inis ninyo, sa takot ninyo, doon kumikita yung ilang individual. Yun ang pinakakain nila sa kanilang bituka at sa bituka ng kanilang pamilya. Ang sirain ang gobyerno, mga tao sa gobyerno, pataasin ang stress level ng tao. Dahil ngayon, ang kailangan ng tao na dapat naririnig sa gobyerno, una, hope. Ang kailangan nakikita ng tao ngayon ay pag-asa. Pangalawa, higit sa lahat, dapat nararamdaman ng tao ngayon, gobyerno, aksyon ng gobyerno. Yun ang dapat maramdaman ng tao. O, ngayon, mga kababayan, di ba? So, para kumita lang sila, yung mga ilang individual na work at home, pindot sa internet, sirain ang utak, kaisipan, damdamin ng tao. Pabagsakin ang inyong pag-asa na tayo, mga nagkakaisa, na labanan ang COVID-19. Oh. Pero, sabi nga, ang katotohanan ay hindi may kukubli. Ang tanso'y tubugin mo man ng ginto, tanso pa rin. Oh, peke pa rin. Oh, kumbaga sa alahas, pansi pa rin. Oh, gold-plated. Oh, hindi tunay na gold. So, mga kababayan, ayan po importante ho yan we should start learning how to discern. O, maging mapanuri tayo. Kasi po, may mga batas na po ngayon na umiiral. At sa tingin ko po, mga kababayan, mahigpit po ang gobyerno ngayon na bantayan ang mga nagpapakalat ng fake news. Kasi hindi po siya nakakatulong. At yan din mga individual na yan na nagpapakalat ng fake news, ayan din yung mga individual na wala pang naitulong sa inyo. Wala pang naitulong sa kapwa nila, wala pang naitulong sa bansa, at hindi bahagi ng solusyon ng ating krisis na kinakaharap. Hindi po nila nararamdaman, mga kababayan, yung hinagpis ninyo, yung pagkayamot ninyo, yung pagkabugnot ninyo, yung paghihirap ninyo na gusto nyo nang maging normal ang buhay natin. Hindi nila alam yun. Ang alam nila, sila ay susweldo sa mga amo nilang politiko. Para kumita lamang at mapalaganap na mapaangat yung mga politikong natalo na sa halalan o mga politikong may interes sa ibang posisyon para sa kasikatan ng iba, mga apak ng iba. Kaya ako ang lagi kong panawagan, kung maalala ninyo, pinanawagan ko, presidente, vice president, kabinete, senador, congressman, kaming mga mayor, gobernador. Ano sabi ko? Mga barangay official, ano sabi ko? Magkaisa na tayo. Di ba yun ang panawagan ko? Kaya ko yan paulit-ulit na panawagan sa aming mga taong gobyerno, dala ng tao ay umaasa sa gobyerno. Umaasa na siya ay makapagbibigay ng ayuda, mga pamamaraan o solusyon na maaari makakagaan sa hinagpis ng taong bayan. Yan ang trabaho ng gobyerno. Kaya yan ang pakiusap ko. Itabi ang kulay ng politika. Pero still, meron pa rin. Okay. So, hopefully, mga kababayan, naliwanagan kayo. Pero, magre-real talk tayo. Magre-real talk tayo. Kasi kawawa naman yung mga taga Maynila. Baka hindi alam ng Metro Manila o ng buong Luzon. Kasi yung isang congressman, taga Luzon po yun. No? Para lang malaman ninyo.